Welcome po. Welcome sa lugar na ito. Welcome sa pagsamba sa ating Panginoon. And thank you. We just want to thank God sa kabutihan niya sa loob ng 7 araw na tayo po ay nagbabad. Nag-soaking, babad sa presensya ng Panginoon. Ito po ang pinakamasaya, pinakamagandang pag-aayuno po natin. We just immersed ourselves into the presence of God. Amen? Purihin ng Panginoon. Kaya maraming salamat sa mga nakipag-isa po sa atin at patuloy na ang Panginoon ang magpala sa bawat isa. Pwede bang pakingitian ng katabi mo, sabi mo sa kanya, salamat at nandito ka. Purihin ng Panginoon. Pasalamatan natin lagi ang bawat isa kasi may kanya-kanya tayong oras eh. Di po ba? May oras tayo, may kanya-kanya tayong panahon sa ating sarili, sa pamilya natin. But praise the Lord, binigay natin ang araw na ito, ang oras na ito sa pagsamba at pananahan sa Panginoon. Amen? Can we give God the praise for giving us that opportunity? Amen. Hindi lahat sumasamba sa Diyos. Hindi lahat nasa simbahan. Ano po? Ang iba nasa iba't ibang lugar. Pero ang pinaka-the best na lugar ay ang lugar ng Panginoon. Amen? Ang lugar ng sambahan na tayo po ay naririto. Purihin ang Panginoon. Kaya hayaan niyo po ako ngayong umaga at i-welcome po natin ang Holy Spirit, ang Banal Espiritu, magbigay sa atin ng kapahayagan, ng pagkaunawa ng Kanyang salita. At maganda po ang mensahe po ng Panginoon sa atin ngayong umaga. Ang mensahe po na nais na ipaunawa, ipaalam, padating ng Panginoon sa iyo, purihin ng Panginoon, ay ang kahalagahan ng presensya ng Diyos. The importance of God's presence. Tandaan natin mga kapatid, napakahalaga ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Wala nang higit pa sa presensya ng Diyos. Dahil ang kanyang presensya, presence of God, ito po yung nagbibigay ng gabay, ng pagtatagumpay, ng kapayapaan sa ating buhay na hindi kayang tumbasan ng mundo. Hindi kayang tumbasan ng mga bagay sa mundong ito. Ang presensya lamang ng Diyos ang makapagbibigay sa atin ng pagtatagumpay, ng kapayapaan. Kaya po ngayong umaga, dito po sa ating teksto, makikita natin ang isang lalaki ng Diyos na ang pangalan si Moses. Siya ay nakatuon sa Diyos dahil hinihingi niya ang pananatili ng presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Matindi ang kanyang pangangailangan. Matindi ang kanyang pagpapahalaga sa presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Matindi ang kanyang paghingi sa Panginoon. Sinabi ni Moses sa Diyos na hindi sila maaring umalis sa lugar na kung saan sila naroroon na hindi kasama ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Alam niyo, maraming tao maalis ng bahay kung saan nagpupunta na hindi kasama ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya ang kapahamakan, ang aksidente, ang kaguluhan sa buhay ay nahayag sa kanila. Narito ang isang lalaki ng Diyos na maging halimbawa po sa atin, na kanyang ninasa, kanyang ninais, kanyang hiningi ang pananatili ng presensya ng Diyos. Sapagkat alam niya, walang pagtatagumpay sa buhay. Walang kapayapaan sa buhay kapag wala ang Diyos. Kapag wala ang kanyang presensya. So tingnan natin ngayong umaga ang kanyang sinabi. Exodus, kabanatang 33, talatang 15, sinabi ni Moses sa Diyos, kung hindi nyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito sapagkat sila po ay dinadala ng Panginoon sa lupang pangako, sa lugar na kung saan mararanasan nila ang matinding pagpapala, ang matinding pagkilos ng Panginoon sa kanila. Ngunit sabi niya sa Panginoon, kung hindi ka sasama sa amin, kung hindi mo kami sasamahan, huwag na po kaming paalisin sa lugar na ito. Dito na lamang kami. Yun yung kanyang paninindigan. Na kung hindi sila sasamahan ng presensya ng Panginoon, manatili na lamang sila sa kanilang kalagayan. Sapagkat alam niya, kahit makarating sila sa promised land, doon sa lupang pangako, doon sa lugar ng pagpapala, kahit na marami pa silang pagpapala na maranasan sa kanilang buhay, ito ay magiging pagkatalo, pagkawasak ng kanilang buhay. Kaya sabi niya sa talatang 16, sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin,
paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung hindi nyo kami sasamahan, paano malalaman ng ibang mga tao na kayo'y nalulugod sa amin? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag, sabi niya, na kami ay naiiba. Naiiba kami sa lahat ng mga bansa. Dito po maliwanag kay Moses na ang paglalakbay o ang pagtungo sa lupang pangako o sa lugar ng pagpapala, walang kabuluhan kung wala ang presensya ng Diyos. At ang presensya ng Diyos ang nagbibigay ng pagkakaiba sa buhay ng isang tao. Pag ang presensya ng Diyos ay nasa iyo, ibig sabihin ang Diyos nalulugod sa iyo. Ibig sabihin ang Diyos natutuwa sa iyong buhay. At ang Diyos na nagbibigay ng pagkakaiba sa isang tao kaysa sa iba. Mga kapatid, ang pagpapasimula ng taon na ito ay walang kabuluhan kung wala sa atin ang presensya ng Diyos. Kahit na mag-celebrate pa ng maraming bagong taon, kahit mag-celebrate pa ng maraming kapistahan, o marami pang mga celebration, kung wala yung presence ng Diyos. I'm talking about the tangible presence of God. That the very presence of God is with you. Hindi siya yung Diyos na nakikita ng mata. Hindi siya yung Diyos na nahawakan. Siya yung Diyos na nararamdaman. Siya yung Diyos na nagbibigay ng kanyang kapahayagan na ipinapadama niya ang kanyang pag-ibig, ang kanyang banal na presensya. Kaya higit kailanman kailangan natin ngayong umaga ang gabay, ang kaluguran, ang kapangyarihan ng presensya ng Diyos. Ang paglalakbay natin sa buhay, ang buong taon na 2025, meaningless ito. Wala itong kabuluhan kung wala yung presence ng Diyos. Kaya mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo, crucial po ito. Crucial po yung moment natin, itong pagkakataon na ito. Napakahalaga po. We are in this critical period na kapag wala ang presence ng Diyos sa iyo, delikado ang iyong buhay. Mapapahamak ang iyong buhay. Ngunit kapag ang presence ng Diyos sa iyo ay nasa iyo, sigurado ka sa isang buhay na matagumpay at pinagpala. Amen? Napakahalaga. That is why I keep on praying and keep on immersing. I keep on telling God, Lord, you are the most important person in our lives. Ikaw yung pinakamahalaga sa aming buhay. O Diyos, ikaw. Panginoong Isus, ikaw ang pinakamahalaga sa aming buhay. Napakahalaga, mga kapatid, ng presensya ng Diyos. Presensya ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng patnubay, ng kaluguran ng Panginoon at ng pagkakaiba. Tingnan natin yon. So, the question today is this, bakit napakahalaga? Bakit napakahalaga? Bakit nasa crucial moment tayo ng ating henerasyon na kailangan natin ng presensya ng Diyos? Bakit? Bakit importante ang Diyos? Importante ang Diyos kaysa sa mga tao sa paligid natin. Importante ang Diyos kaysa sa iyong minamahal sa buhay sapagkat ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Siya ang pinagmumulan, kaya napakahalaga niya. So bakit napakahalaga? Why is the presence of God so important in our lives? Bakit mahalaga ang Diyos? Una, ang presensya ng Diyos ang kasiguruhan ng patnubay ng Diyos sa ating buhay. Kaya siya mahalaga dahil siya yung kasiguruhan. Siya yung assurance. Sigurado ka sa buhay kapag kasama mo ang Diyos. Sigurado ka kapag ang patnubay ng Diyos ay nasa iyong buhay. Amen. Kapag ang presensya ng Diyos ay nasa iyong buhay, sigurado ka. You have the assurance. Merong kasiguruhan ng buhay. Sigurado ka. Nasasamahan ka ng Diyos. Sigurado ka na ang presensya ng Panginoon ay nasa iyo. Tingnan po natin, Exodus 33, verse 15. Sinabi ni Moses, kung hindi nyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito. Bakit ito sinabi ni Moses? Dahil alam ni Moses na magiging sigurado ang mga plano at ang mga pagtatagumpay sa kanilang buhay kapag kasama nila ang Diyos. Sigurado ang buhay. Naranasan na niya ang presensya ng Diyos. Naranasan na niya ang patnubay ng Diyos sa kanyang buhay nung naroroon siya sa disyerto. Naranasan niya ang magkaroon ng enkwentro o ng encounter na makatagpo niya ang presensya ng Panginoon.
Kaya hinihingi niya muli ang patnubay ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi meron siyang encounter. Remember in Exodus chapter 3, na-encounter niya ang Diyos. Naranasan niya yung presence ng Panginoon. At doon sa Exodus chapter 3, verse 12, sinabi ng Diyos sa kanya, sasamahan kita. Sasamahan kita. Ito yung sinabi ng Panginoon sa kanya, at ito ang tanda na ako ang nagpadala sa iyo. Kapag nailabas na mga Israelita sa Ehipto, sasambahin niyo ako sa bundok na ito. Sabi ng Panginoon, sasamahan kita na aalisin mo ang Israel sa Ehipto at dadalhin sa lupang pangako. Yun yung sinabi ng Panginoon sa kanya. In the English version ng Christian Standard Bible, ganito ang sabi, God answered, I will certainly be with you. Sabi ng Diyos, sigurado ako na ako ay sasayo. Sigurado ako na sasamahan kita. At dadalhin mo ang Israel palabas ng Ehipto para sambahin ako sa bundok na ito. Kasi nagbigay ng kasiguruhan ng Diyos na ang Diyos sasama sa kanya, na ang patnubay, ang gabay ng Diyos ay sasama sa kanya. Kaya nailabas ni Moses ang Israel sa Egypt. At ang Panginoon nagbigay ng 10 salot sa Egypt para lamang mailabas sila. Ipinahayag ng Diyos yung kanyang presensya sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. At ang Panginoon sumama sa kanila dahil sinabi ng Diyos, sigurado ako sasamahan kita. Kaya nga throughout sa kanilang travel, sa kanilang paglalakbay doon sa disyerto, sa ilang, nakita nila yung presence ng Panginoon sa kanila. Makikita natin yun sa Exodus 13. Exodus kabanatang 13. Talatang 21. Sa kanilang paglalakbay, araw, gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh. Patuloy nakasama nila yung presence ng Panginoon. Sa araw ay sa pamagitan ng haliging ulap. Kung sa gabi sa pamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Ipinakita ng Diyos yung kanyang patnubay. Ipinahayag ng Diyos yung kanyang banal na presensya sa pamagitan ng haliging ulap sa araw. Dahil napakainit sa disyerto. Kaya mayroong haliging ulap na nagtumatakip sa araw. At sa gabi ay mayroong haliging apoy na tumatanglaw sa kanila, nagbibigay sa kanila ng liwanag at nag-iingat sa kanila laban sa mga mabangis na hayop. Verse 22 sa talatang 12, laging nasa unahan nila ang haliging ulap kung araw at ang haliging apoy kung gabi. Ito ang kasiguruhan na ipinakita ng Diyos sa kanila. At ito rin ang naging patotoo ni Nehemias. Tingnan natin ang Nehemiah, kabanatang 9. Talatang 11. Sabi ni Nehemiah, itong kanyang patotoo. Sabi niya, hindi mo sila pinabayaan sa ilang o sa disyerto, sapagkat walang kapantay ang iyong kahabagan. Ipinahayag ng Diyos yung kasiguruhan ng kanyang presensya sa kanila. Gaya ng sinabi ng lingkod dito ng Diyos, sabi niya, hindi mo sila pinabayaan. Sapagkat walang kapantayang iyong kahabagan, hindi mo inalis ang haliging ulap na patnubay nila sa paglalakbay sa araw at ang haliging apoy na tumatanglaw sa kanila sa pagsapit ng dilim. Sabi niya, hindi mo inalis. So for 40 years, ang haliging ulap at ang haliging apoy ay tumatanglaw sa kanila, kasama nila araw-araw. Doon ipinakita ng Diyos ang kapahayagan ng kasiguruhan ng kanyang patnubay sa kanyang bayan. Talatang 20, sabi rito, pinatnubayan mo sila ng iyong espiritu. Ginabayan mo sila ng iyong espiritu, ng iyong banal na espiritu upang turuan sila ng dapat nilang gawin. Patuloy mo silang pinakain ng mana at binigyan ng tubig na pamatid uhaw. Talatang 21, 4 na taon mo silang kinalinga sa ilang. Take note of this. Think about this. 4 na taon na kinalinga ng Diyos, pinatnubayan ng Diyos, sinamahan ng Diyos ang Israel sa disyerto. Kaya sabi ng talatang ito, kaya
sa anuman ay hindi sila nagkulang. Amen? Hindi sila nagkulang. Hindi sila nangailangan ng anumang bagay dahil kasama nila yung presensya ng Diyos. Hindi nasira ang kanilang mga kasuotan. Pag-isipan natin yun. Sa loob ng 40 taon, wala ni isa man sa kanila na nag-shopping. Wala ni isa man sa kanila na pumunta sa mall, na nag-malling, na bumili ng kanilang duster, ng kanyang pantalon, at ang anumang bagay na kailangan niya. Wala ni isa man sa kanila nagkulang, hindi nasira ang kanilang mga kasuotan. Pag-isipan po ninyo, mga kapatid, ang isang bata na 8 taon lumalaki, kasama niya lumalaki ang kanyang kasuotan. Kasama niyang lumalaki ang kanyang sandalyas. Wala ni isa man sa kanila ang nagkulang. Hindi nasira ang kanilang mga kasuotan, hindi namaga ang kanilang mga paa sa paglalakad. Amen. Eh yung katabi mo, pagka nag-malling kayo, nagre-reklamo yan, maga na ang paa ko. Kami nga, pagka nagpunta kami sa mall, magpapakarga pa si Apo. At talagang masakit ang paa. Diba? Pero pansinin nyo, yung presence ng Diyos nagbigay sa kanila ng kalakasan, nagbigay sa kanila ng paglago ng buhay, nagbigay sa kanila ng lahat nilang pangangailangan. Kaya mga kapatid, matindi ang panalangin ni Moses. Sabi niya, kung hindi mo kami sasamahan, huwag na kaming umalis dito kasi alam niya kung ano mangyayari sa kanila. Alam niya mapupuno sila ng pangangailangan. Alam niya mapupuno sila ng mga kagipitan sa buhay kasi kapag wala ang presence ng Diyos, kapag wala ang Diyos sa buhay, talo. Bigo ang buhay. Kaya mga kapatid, tandaan natin, ang presensya ng Diyos, ang kasiguruhan. Pakitapi kang katabi mo, sabi mo sa kanya, ang presensya ng Diyos, ang kasiguruhan ng patnubay sa ating buhay. Siya ang magdadala ng pagtatagumpay. Siya ang magdadala ng paglago at ng kapayapaan sa iyong buhay. Kaya crucial. This is the reason why we're praying. This is the reason why we immerse ourselves. This is the reason why we have this soaking in God's presence. Because we believe without the presence of God, meaningless. Bigo tayo, talo tayo. Kaya huwag nating hayaan na lumayo sa atin ang presensya ng Diyos. Huwag mong hayaan na ikaw ay malayo sa Diyos. Nakakita ako sa kasaysayan, sa istorya ng aking buhay, sa loob ng 38 taon na paglilingkod ko, nakakita ako ng mga taong nasira, nawasak ang buhay, mga dating naglingkod sa Panginoon, wasak, bigo ang buhay, dahil humiwalay sila sa Diyos. Nakita ko yan. Kaya kahit anong mangyari, hindi ako hihiwalay sa Diyos. Pakisabi sa katabi mo, kahit anong mangyari, huwag kang humiwalay sa Diyos. Amen? Can we give God the praise? Naiyak ako dito, kaya sinisipon ako eh. Purihin ang Panginoon, salamat sa electric fan, mainit pati. Nag-iinit ako dito eh. Iba ang pakiramdam ko dito, mga kapatid. Kaya kahit ano mangyari, huwag nating hihiwalayan ng Diyos. Huwag kang lalayo sa Diyos. Huwag kang lalayo sa presensya ng Diyos. Huwag kang magbibigay ng pagpighati o pagkagalit sa Diyos. Kasi pag ang Diyos nagalit, kapag ang Diyos napighati, kapag ang Diyos namanglaw, lumalayo ang Diyos. Tandaan natin, lumalayo ang banal na Espiritu kapag siya'y napighati. Tingnan po natin yan na nangyari sa bayang Israel sa Exodus, Kabanatang 33, talatang 3. Sabi dyan, sabi ng Diyos sa lugar na yan, talatang 3. Kayo na lang ang pupunta ron sa maganda at masaganang lupain. Hindi ko kayo sasamahan. Bakit sinabi ito ng Diyos? Kasi ang background nito, pag nag-backread ka, makikita mo sa Exodus 32 na ang bayang Israel sumuway sa Diyos. Sumamba sila sa Diyos na nakikita ng kanilang mata.
Sumamba sila sa Diyos na kanilang binubuhat. Sinamba nila yung nilikha kaysa doon sa lumikha. Ito ang kasaysayan ng salin lahi hanggang ngayon. Maraming tao sumasamba sa ang nakikita ng mata, mga kapatid, ay hindi Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. No? Hindi mo siya nakikita, hindi mo siya mahawakan. Kasi ang sino mang makakita sa Diyos, mamamatay. Walang sino mang tao na nakakita sa Diyos. Pwede mo siyang maramdaman. Pwede mo maramdaman yung presensya ng Diyos, yung pagyakap ng Diyos. Ako, many times naramdaman ko, niyakap ako ng Diyos. Sa panahon na ako'y nasa lowest point ng aking buhay, sa panahon na ako'y mayroong problema, niyayakap ako ng Panginoon. Ipinapadama ng Diyos sa akin, mahal kita, hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan. Kaya hindi ako nakasalalay sa nakikita ng aking mga mata o nahawakan. Nakasalalay ako sa sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay Espiritu, na kapag siya'y kasama mo, sigurado ka sa isang patnubay ng buhay na pinagtatagumpay. Kaya sabi nito ng Panginoon, kayo na lang ang pumunta ron, hindi na ako sasama sa inyo. Bakit? Kasi meron na kayong ibang Diyos. May iba na kayong minamahal. Nagalit ang Diyos sa kanila, napigati ang Diyos sa kanila. Hindi na sinamahan ng Panginoon. Kaya basahin natin ang Biblia. Maraming tao hindi nagbabasa ng Biblia, kaya ligaw sila. Pag alam mo ang Biblia, alam mo ang salita ng Diyos, ikaw ay maglilingkod lamang sa totoong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Diyos na may likha ng buong mundo. Amen? Hindi siya Diyos na gawa ng tao. Hindi siya Diyos na katulad na itsura natin. Of course, likha tayo sa image ng Panginoon. Pero may mga taong sinasamba na nakikita ng kanyang mga taong, nahawakan niya, binibitbit nila. Pag nagkasunog, bitbit nila yung Diyos nila. Hindi po ganoon ang Diyos. Dahil may matinding sunog. Sa California, sa Los Angeles, we pray for them. Bakit nangyari yon? Kasi kanilang nilibak at pinagtawanan ng Diyos. Hindi mo pwedeng libakin at pagtawanan ng Diyos. Kaya ang Hollywood na sinasabing godless place, doon dumaloy ang sunog. At magugulat kayo, may mga bahay na iniwasan ng apoy. Bakit? Itong mga bahay nito, ito yung mga bahay na kung saan ang Panginoon ay ang Diyos. Ako, malimit ko naranasan ng himala ng Panginoon. Bakit? Kasi pag anak ka ng Diyos, iingatan ka niya. Doon sa merong isang lugar, may isang bahay, doon sa recto na lagi ako nagba-Bible study sa kanila, yung pamilya na yun, talagang sila naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo, nagkasunog doon sa buong paligid, yung bahay niya, yung natira. That's the goodness of the Lord. Amen? Kasi kapag totoo ka sa Diyos, totoo ang Diyos sa'yo. Kasi maraming tao ngayon sumasamba, nakikisama lang, no, na maraming tao, sama tayo doon, samba tayo doon. Pero pagkatapos, balik sa dating buhay. Mamaya pag-usapan natin yan. No, but dito sabi ng Panginoon, hindi na ako sasama sa inyo. Bakit? Sabi ni Lord, matigas ang ulo nyo. Matigas. Sabi ni Lord, kaya nga, alam nyo mga kapatid, Tagalog ako ngayon eh. Kasi mas maganda ang Tagalog eh. Ang tigas ng ulo nyo, sabi ni Lord. Pakihawak nga yung ulo ng katabi mo. Pag sinabing nawakan nga yung ulo ng katabi. Pag sinabing matigas ang ulo, ibig sabihin, masuwayin. Diba? Masuwayin, rebelde. Yun ang sinabi ni Lord eh. Kasi sumaway sabi ng Panginoon eh, hindi ko na kayo sasamahan dahil matigas ang ulo nyo. At sabi pa ni Lord, baka mapatay ko pa kayo habang nasa. Di ba? Ang bigat nito mga kapatid. Kaya ang Tagalog natin, mabigat na salita eh. Kaya minsan ini-English ko para medyo konting kumbaga parang hindi diretso. Ito diretso to eh, straightforward ito eh. Sabi ni Lord, matigas ang ulo nyo, baka mapatay ko pa kayo, hindi ko kayo Lahat ng sali ng Biblia, ganyan eh. Tingnan natin sa English version. Sabi rito, I will not travel among you, sabi ni Lord. You are stubborn. Tigas ng ulo nyo. Kayo'y rebelde. If I did, sabi ni Lord, I would surely destroy you along the way.
Parang okay lang, parang I would surely destroy you. Di ba? Parang, di-destroy ko lang kayo. Eh sa Tagalog, hindi. Baka mapatay ko kayo. Alisin mo sa akin yan, baka di ba? Parang ganun eh. Mabigat eh, di ba? Kaya nga, bakit sinabi ni Lord yun? Kasi napigati siya. Tandaan natin ang Diyos siloso. He's a jealous God. He wants our heart, our lives for Him absolutely. Only to Him. Sa Kanya lang tayo. Hindi sa ibang Diyos na gawa ng tao. Na nilikha ng tao. Na sinasabi nila, kapareho rin naman to. Hindi po, walang kapareho ang Diyos. Unang-una, ang Diyos hindi siya nagkatawang kahoy. Hindi nagkatawang bato ang Diyos. Never sa Biblia na nasulat na ang Diyos nagkatawang kahoy. Hindi po. Hindi siya nagkatawang bato. At ang Diyos, hindi rin siya yung maliit na Diyos na may daladalang mundo. Hindi rin po. Wala po noon. Gawa at kaisipan ng tao yan. Kasi ang Diyos nagkatawang tao. At yung nagkatawang tao, siyang ating Panginoong Hesus, siya yung namatay sa krus, siya yung nagbuhat ng lahat ng kasalanan ng tao. Dinala niya sa kanyang katawan. Tumagas ang kanyang banal na dugo. Siya'y namatay sa krus. At pagkalipas ng 3 araw, siya'y muling nabuhay at bumalik na siya doon sa presensya ng kanyang Ama. Siya ang ating Panginoong Hesus. Purihin ang Panginoon. Ako po ay medyo nag-aalap ng konti rito. Kasi ang Panginoon pag napigati, ibang klase, sabi niya, sa mga aklat ng mga awit, kabanatang 75, sabi niya, talatang 10, 40 taong namanglaw ako sa lahing ito. Take note yung binasa natin sa aklat ni Nehemias, kabanatang 9, at sinabi sa Exodus 33, diba ang Diyos nagbibigay ng haliging ulap sa araw bilang pangtakip sa mainit na araw. At sa gabi ay haliging apoy bilang tanglaw nila sa gabi. At pantaboy sa mga mababangis na hayop. Kasi sa desierto naroon ang lahat ng mababangis na hayop. Ang leon, ang mga tigre, ang mga ahas. Kaya naroon yung presensya ng Panginoon. 40 taong ginawa ni Lord yun. And then sabi rito, 40 taong namanglaw siya sa lahing yun. At sinabi ng Panginoon, bayan na nagkamali sa kanilang puso at hindi na alaman ang aking mga daan. Kaya sabi sa talatang 11, kaya't ako'y sumumpa sa aking puot, sabi ng Diyos, na sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Hindi nila maranasan yung aking rest, yung aking kapahingahan. Tingnan natin yung sa ibang salin ng magandang balita, Biblia. Sabi niya, 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Una sinabi niya, ako'y namanglaw. Dito sinabi niya, ako'y nagdamdam. Sabi niya, sila'y suwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko'y ayaw nilang sundin. Kaya sa galit ko, ako ay sumumpang hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling. Kaya yung 40 years na yon, yung generation na yon, doon sa 40 years na yon, hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Hindi nila naranasan yung pagpapala ng Diyos. Maliban kay Moses, maliban kay Joshua at kay Caleb. Maging si Moses, hindi siya nakapasok, nakarating lang siya sa promised land, sa lupang pangako. Sa Matthew 17 na, nung kaharap niya na ang Panginoong Hesus. But of course, si Moses ay binigyan din ng Panginoon ng kapahingahan. Kaya nga sabi ng Exodus, kabanatang 33, talatang 14, sabi ng Panginoon, ako mismo ang sasama sa iyo, bibigyan kita ng kapahingahan. Si Moses, binigyan siya ng kapahingahan ng Panginoon. But again, he did not enter, hindi siya nakapasok sa promised land. Dahil napigati niya rin ang Diyos. But despite of that, sa kabila niyan, naroon yung kanyang pagnanais, naroon yung kanyang pagsisigasig, naroon yung kanyang pagsisikap na maranasan yung presensya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag nating pighatiin ang presensya ng Diyos upang tayo ay kanyang samahan. Amen? Pakisabi sa katabi, huwag nating pighatiin. Huwag nawang mamanglaw o malungkot ang Diyos sa iyo. Sabi ng Epeso, kabanatang 4, talatang 30, huwag ninyong pighatiin ang banal na Espiritu.
ng Diyos na sa pamamagitan niya natatakan kayo para sa araw ng katubusan. Ang Holy Spirit is our seal. Siya yung ating tatak ng ating kaligtasan. Siya ang tatak ng ating katubusan. Siya ang tatak ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Kaya wag nating pighatiin maging sa panahon natin. Wag tayong sumuway. Wag tayong matigas ang ulo. Alam nyo, kahit sa panahon natin, may mga matigas ang ulo, may mga namatay na hindi nakaabot hanggang sa edad na tama. Maagang nawala dahil matigas ang ulo. Tayo, biyaya tayo ng Diyos. Habang tayo nabubuhay ngayon, biyaya ng Diyos yun. Habag ng Diyos. Kaya lalo nating sikapin na nasain ang presensya ng Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, sabi dito sa talatang 31, alisin niyo ang lahat ng sama ng loob. Alam ba ninyo, ang sama ng loob ay nagbibigay ng pighati sa Diyos. Pag masama ang loob mo sa iyong kapwa, sa kanino man, sa iyong mahal sa buhay, napipighati mo ang Diyos. Pag ikaw ay nagalit, napipighati mo ang Diyos. Pag ikaw ay napuot, ikaw lagi ka sumisigaw sa bahay ninyo, lagi mo sinisigawan lahat ng tao, di natutuwa ang Diyos. Amen? Kaya yung mga laging sumisigaw, isigaw na lang ninyo ang pagpupuri sa Panginoon. Huwag niyo sigawan ng kasama sa bahay. Amen? Huwag manlait. Tanggalin natin ang panlalait at lahat ng uri ng masamang hangarin. Amen? Huwag nating pighatiin ang presensya ng Diyos. Mga kapatid, mamuhay tayo ng matuwid upang ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ay magbigay sa atin ng kasiguruhan ng patnubay ng Diyos. Sino gusto maging sigurado ang patnubay ng Diyos sa kanyang buhay? Amen. Yan ang kailangan natin. Ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng kasiguruhan. Kaya napakahalaga Mga kapatid, crucial ito. Napakahalaga nito. Napakahalaga ng presensya ng Diyos. Siya ang magbibigay ng kasiguruhan ng pagtatagumpay sa taong 2025. Sa taong ito, sigurado ka sa isang buhay na mapayapa. Sigurado ka sa isang buhay na matagumpay. Sigurado ka sa isang buhay na ang Diyos ay kasama mo. Amen? Pagpahalagahan natin ang presensya ng Panginoon. Pangalawa, bakit napakahalaga ng presensya ng Diyos? Pangalawa, sapagkat ang presensya ng Diyos ang katunayan ng pabor o kaluguran ng Diyos. Pag ang Diyos natutuwa sa iyo, pag ang Diyos nalulugod sa iyo, sasamahan ka niya. Mararanasan mo yung kanyang pabor o yung kanyang favor. Mararanasan mo yung kanyang grasya sa iyong buhay. Pag hindi mo kasama ang Diyos, maraming disgrasya. Maraming kapahamakan. Kaya ang presensya ng Diyos, siya yung katunayan. The presence of God is the confirmation of the favor of God. If you want the favor of God, if you want the goodness of God every day in your life, if you want to be happy, at peace, let the presence of God be with you. Let the presence of God manifest in your life. Hayaan mo na ang presensya ng Diyos mahayag sa iyong buhay. Ang presensya ng Diyos ay katunayan na ang Diyos ay nalulugod sa iyo. Tingnan natin sinabi ni Moses. Exodus kabanatang 33, talatang 16. Sabi niya, paano ngayon malalaman na ako'y nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin? Paano malalaman na ako'y nakatagpo ng pabor, ng kaluguran sa iyong paningin? Alam mga kapatid, ang biyaya ng Diyos, ito'y kaluguran ng Diyos. Ini-extend, ibinibigay ng Diyos ang kanyang biyaya sa kanyang mga kinaluluguran. Lahat ng tao sa panahon natin ngayon may biyaya, pero meron siyang special na favor sa mga kinaluluguran niya. Kaya sabi niya, hindi ba dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin, kaya ang biyaya, ang kaluguran ay nasa amin? Sa ibang version ng Biblia, makikita natin sa Magandang Balita, Biblia, sabi niya, sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami ay inyong kinalulugdan? Paano nila malalaman na kami ay kinalulugdan mo o natutuwa ka sa amin o nalulugod ka sa amin? Mga kapatid, tandaan natin, ang presensya ng Diyos ay katunayan na ang Diyos ay nalulugod sa iyo. Pagkasama mong presence ni Lord,
Ibig sabihin, yung biyaya niya, yung special favor niya, yung kaluguran niya, nasa iyo. But take note, kung wala ang presensya ng Diyos sa iyo, ito ay dahil sa wala ang kaluguran ng Diyos sa iyong buhay. At kung ito'y mangyari, hindi magtatagumpay ang isang tao. Isang halimbawa nito, ang Israel. Lagi natin binibigyan ng example ang Israel kasi ito yung panahon nila na magbigay sila sa atin ng lesson, ng paalala. Kasi mas maganda na matuto tayo sa lesson ng iba kaysa matuto ka sa lesson mo in a hard way. Diba? Maganda na makita mo na itong pagkakamali nila ang naging dahilan kung bakit lumayo ang Diyos sa kanila at dahil nangyari yun sa kanila, hindi mo gagawin yan. Amen? Natuto ka na. Kaya mapalad tayo mga ipinanganak na nahuli tayo eh. Kasi yung mga tulad sa akin, yung mga nauna sa amin, ang tindi ng katigasan ng ulo eh. Ang tindi ng pagsuway nila eh. Kaya sabi ko sa sarili ko, yung ginawa nila, hindi ko gagawin. Kaya dapat matuto tayo. Kaya may nakasulat para matuto tayo. Kasi pag wala ang presence ng Diyos, walang pagtatagumpay. Palo ang buhay. Tingnan natin yon. Sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanatang 14, talatang 41. Ito yung panahon, magbabaklod ka sa Aklat ng Mga Bilang, o Book of Numbers, chapter 13, pinadala sila doon. Nagpadala si Moses ng 12 spy doon sa Promised Land para makita nila. Kaya lang yung report ng 10, evil yung kanilang report, masama yung kanilang report. Sabi nila, oo nga, promise land yun, oo nga, lupang pangako yun, pero naroon ng mga higante. At kakainin lamang nila tayo, papatayin lamang tayo, wawasakin lang tayo pagka pumunta tayo doon. Dahil doon, umiyak ang Israel. At sila ay nagsabi sa Panginoon na hindi na sila tutuloy. Dahil mas naniwala sila doon sa evil report kaysa doon sa report ni Joshua at ni Caleb na kaya natin. Kasama natin ang Diyos. Magtatagumpay tayo dahil kasama natin ang Panginoon. Pero hindi sila naniwala. Sinuway nila ang Diyos. At dito sa talatang 41, sinabi ni Moises, bakit sinuway niyo ang utos ng Panginoon na magbalik kayo sa disyerto? Hindi kayo magtatagumpay. Sabi ni Moises sa kanila, pag bumalik kayo at hindi kayo pumaroon sa lupang pangako, hindi kayo magtatagumpay. Kasi sinamahan nga sila ng Diyos mula doon sa Ehipto, palabas ng Ehipto, na kasama nila yung presence ng Panginoon, kasama nila yung kapangyarihan ng Panginoon, kaya sila nagtatagumpay. At ngayon, sabi nila, magpa-backslide na kami. Kaya sa panahon natin, marami nag-backslide eh. Alam niyo, ang mga nag-backslide, ang mga tumalikod, hindi sila magtatagumpay kahit anong gawin nila. Bakit? Kasi wala ang Diyos. Okay lang pumunta ka sa ibang simbahan, kasama mo pa rin ang Panginoon, naglilingkod ka. Pero pag nawala ka sa Panginoon, sigurado ang pagkatalo, sigurado ang pagkawasak ng buhay. Kaya sabi ni Moses sa kanila, hindi kayo magtatagumpay kapag umalis kayo sa Diyos. And verse 42, sabi nila, huwag kayong lalakad dahil hindi kayo sasamahan ng Panginoon. Huwag kayong paroroon doon sa lugar na yon. Dahil hindi kayo sasamahan ng Panginoon, matatalo lamang kayo sa inyong mga kaaway. Ang bigat nito, mga kapatid. Ang paalala sa kanila, huwag kayong aalis, huwag kayong pupunta doon sapagkat hindi nyo kasama ang Panginoon. Kaya napakahalaga na kapag ikaw ay mayroong plano, may gagawin ka, dapat kasama mo ang Panginoon. Pakitapik mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, dapat kasama mo ang Panginoon. Dapat kasama mo ang Panginoon sa mga plano mo, sa mga business endeavors mo, sa mga advocacy mo sa buhay. Dapat kasama mo ang Panginoon dahil kapag hindi, matatalo ka. Mabibigo ka. Kaya sabi niya, matatalo kayo sa inyong mga kaaway, sabi niya, talatang 43. Sa oras na makipaglaban sa inyong mga Kananeo at mga Amalekita, mamamatay kayo. Sabi niya, hindi isasama ang Panginoon dahil siya'y itinakwil ninyo. Pag itinakwil ng isang tao o kinalimutan ng isang tao ang Panginoon, hindi siya sasamahan ng Diyos. Pero kapag ka-interesado ka sa Diyos, at talaga namang sinabi mo sa Panginoon, Lord, samahan mo ako, sasamahan ka ng Panginoon. Why? Because God is a gentleman. Gentleman siya.
Pag sinabi ng Diyos, sinabi niya. Pag sinabi ng Diyos, sigurado ako, sasama ako sa iyo. Sigurado yon. Pag sinamahan ka ng Diyos, ang katunayan na sumama ang Diyos sa iyo, kasi nalulugod ang Diyos sa iyo. Pag hindi natutuwa ang Diyos sa iyo, hindi ka niya sasamahan. Kaya dito, hindi natuwa ang Diyos sa kanila. Kaya lumayo yung presence ni Lord sa kanila. At sabi ni Moses sa kanila, huwag kayong pumaroon sa mga kaaway. Hindi sasama ang Panginoon sa inyo dahil siya'y tinakwil ninyo. Pero, talatang 44, naglakbay sila sa kabundukan ng Kanaan. Kahit hindi sumama sa kanila si Moises at ang kaba ng tipan ng kasunduan. Pagkatapos, sinalakay sila ng mga Amalekita at ng mga Kananeo na naninirahan doon sa kabundukan. At sabi ng banal na kasulatan, natalo sila. Natalo sila. At hinabol pa sila hanggang doon sa Horma o doon sa kanto na kung saan yung kanilang boundary. Talo sila. Mga kapatid, kahit anong laban, pag hindi mo kasama ang Diyos, talo ang buhay. Pero kapag kasama mo ang Diyos, ipaglalaban ka ng Diyos. Dahil kasama mo ang Diyos ang makikipaglaban para sa iyo. Amen? Mga kapatid, napakahalaga ng presensya ng Diyos. Crucial ito sa atin. Ang taong ito magiging crucial sa atin. Magiging napakahalaga nito sapagkat talagang ninanais natin, hinihingi natin na samahan tayo ng Panginoon, na ang Diyos malugod sa atin, na ang Diyos matuwa sa atin, na manalo tayo sa buhay na to. Magtagumpay tayo kasi talo ang buhay na wala ang presence ng Diyos. Kaya tandaan natin, una, ang presensya ng Diyos, ang kasiguruhan ng patnubay ng Diyos sa ating buhay. Pangalawa, ang presensya ng Diyos, yung katunayan na kinaluluguran ka ng Diyos. At pangatlo, ang presensya ng Diyos, ang katiyakan ng ating pagkakaiba. Hira, no? Tagalog na Tagalog si pastor. Di ba? Yung pagkakaiba. Na ibig sabihin, yung tinatawag na distinct life, different life. Kakaiba ka kaysa sa iba. You see, the presence of God is the certainty of our distinction from other people. You will become a different person if the presence of God is with you. Gagawin kanyang kakaiba. At ang mga tao magsasabi siya, anong pagkakaiba mo sa amin? Ano meron ka na wala sa amin? It's the presence of God. Kasi ang presence ng Diyos, ang relasyon mo sa Diyos, ang nagbibigay ng ngiti ng kaamuan sa iyong mukha at ng kagandahan. Amen? Pakitingnan natin katabi natin. Ayan. May ngiti pa ba? Maganda pa ba? Gwapo pa ba? Yan ay katiyakan na mayroong pagkakaiba. Ang presensya ng Diyos ang magbibigay sa atin ng katiyakan ng pagkakaiba. Sabi sa Exodus, Kabanatang 33, talatang 16, pangalawang pangungusap, kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami naiiba. Kung kasama ka namin, kakaiba kami. Malaki ang pagkakaiba ng isang taong sinasamahan ng Diyos kaysa doon sa isang taong wala ang presence ng Lord sa kanya. He has or she has the form of religion, but the presence of God is absent. Makikita na sa panahon natin yan. Maraming tao, meron silang anyo ng pagiging relihiyoso, ng anyo ng pagkilala sa Diyos, ng pagsisimba, pero walang presence ni Lord. Bakit? Kasi yung buhay nila hindi kakaiba. Naroon sa bisyo, naroon sa kasalanan, daming pumunta na doon sa isang lugar na pagkatapos nun, pagkatapos ng paghawak ng lubid, pagkatapos ng pagpunta doon sa lugar na yan, balik sa pag-iinom ng alak, balik sa paglalasing, balik sa pagmumura, balik sa dating gawain. Yun yung anyo ng relihiyon. Kaya iba yung nasa iyo yung presence ni Lord. Iba yung takbo ng isip mo, malinis. Iba yung pananalita mo, matuwid. Iba yung pamumuhay mo, matuwid. Kaya sabi niya, sa aklat ng Biblia, sa ang Biblia verses, sabi niya, hindi ba dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin, kaya kami naiiba? Pagkasama mo ang Diyos, magiging kakaiba ka. Because nearness of God is likeness of Him.
Kung sino yung sinasamba mo, kung sino yung kinikilala mo, kung sino yung tinatawagan mo, magiging katulad ka niya. Ang Diyos ng Biblia ay Diyos na banal, Diyos na matuwid. At dahil siya ay Diyos na banal, Diyos na matuwid, magiging banal ka. Magiging matuwid ang iyong buhay. Pero kapag ang Diyos na sinasamba mo ay may mata pero hindi nakakakita, may bibig pero hindi nakakapagsalita, may kamay pero hindi gumagalaw, ganon din ang buhay ng iba. Tuod ang buhay. Mga kapatid, iba ang Diyos ng Biblia. Buhay, makapangyarihan. Siya ang Diyos na nagbibigay ng pagkakaiba. So ang talatang ito ay nagpapahayag ng presensya ng Diyos ang nagbubukod, nagtatangi, nagbibigay ng pagkakaiba sa isang tao kaysa sa iba. Kung wala ang presensya ng Diyos, magiging katulad lamang tayo ng ibang tao na walang kabuluhan ng pamumuhay. Kaya napakahalaga na kasama natin ang presensya ng Diyos dahil ang presensya ng Diyos na magbibigay sa iyo ng pagkakaiba. Ang pagpili ng Diyos sa iyo, magbibigay sa iyo ng pagbubukod o paghihiwalay sa iyo sa gawain ng kasalanan. It is the presence of God that will make your life holy and righteous before God. So tingnan natin ang aklat ng Deuteronomy, Kabanatang 7, talatang 6, sabi diyan sa salita ng Diyos, sapagkat ibinukod kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng mga tao. Kayo ang pinili ng Panginoon na inyong Diyos na maging espesyal na niyang mamamayan. So kapag ikaw ay pinili ng Diyos, na ikaw ay maglingkod sa Kanya, tinawag ka ng Diyos sa kabanalan at katuwiran ng buhay. Tinawag ka ng Diyos sa isang matuwid ng buhay. Pinili ka niya. In the English version ng Amplified, it says, you are a holy people set apart to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be a people for His own possession, His own special people or treasure. Amen? Yan ang tinawag ka ng Panginoon. Tinawag ka niya sa isang makabuluhang buhay, makahulugan, significant, meaningful, precious life. Kaya nung nakita ko, dinalaw ko yung mga kaibigan ko, mga barkada ko nung araw. Naiyak ako eh. I did not judge them because they have their own choices in life. Meron silang sariling pagpili. Ako, pinili ko na paglingkuran ng Diyos. Pinili ko si Jesus sa aking buhay. Pinili ko na maging matuwid ang buhay. Pinili ko na hindi ako maging katulad ng iba. Kaya ang pagkakaiba ng isang taong nasa kanya ang presence si Lord o meron siyang personal na relasyon sa Diyos ay ang matuwid na buhay. Kaya ang Diyos nalugod kay Moses, nalugod sa kanyang bayan dahil sa katuwiran. Tandaan natin mga kapatid, napakahalaga ng presensya ng Diyos. Sasamahan ka ng presensya ng Diyos, papatnubayan ka niya dahil sa kanyang kaluguran sa iyong buhay. And of course, dahil nais niya na ikaw ay maging kakaiba. Tandaan natin, sabi ng Biblia, Romans chapter 12, verse 2. In Tagalog version, sabi yan, huwag niyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Huwag tayong tumulad sa mundong ito. Huwag nating tularan ang sino mang tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Ang tinutularan ng mga tao sa mundong ito, ang Hollywood, ang world of celebrity. Pero ngayon, nangyayari sa kanila. Kahit na maging sikat ang isang tao, maging kilala, maging famous siya, magkaroon siya ng maraming ari-arian ng kayamanan sa mundo. Without the presence of God. Wala siyang patnubay ng Diyos. Wala sa kanila ang kaluguran ng Diyos. Wala sa kanila yung pagkakaiba ng buhay. Magiging kakaiba ang iyong buhay kapag hindi ka tumulad sa mundo, tinularan mo ang Panginoong Hesus. Tumulad tayo sa Diyos.
Huwag niyong tularan ng mga pag-ugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyong kalooban ng Diyos kung anong mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. If you want the presence of God, live a life pleasing to God. That's it. Upang matuwa ang Diyos sa iyo, mamuhay ka na nalulugod ang Diyos sa iyo, na natutuwa ang Diyos sa iyo. Sabi sa English version, Living Bible, don't copy the behavior and customs of this world. Huwag natin gayahin, huwag natin kopyahin ang ugali at ang mga pamantayan o yung mga tinatawag na pamumuhay ng mundo. But be a new and different person. With a fresh newness in all you do and think, then you will learn from your own experience how His ways will really satisfy you. His ways will satisfy you. Ang pamamaraan ng Diyos, kalooban ng Diyos, ang magbibigay ng satisfaction. Mga kapatid, we are living in this crucial moment. More than anything else, we need the presence of God. Yun yung sigaw, yun yung daing ni Moses. That is why the presence of God said, my presence shall go with you, and I will give you rest. If you want the presence of God, if you want God in your life, just have this desire, have this prayer. Panginoon, samahan mo kami. Panginoon, gawin mo kaming kalugod-lugod. Gawin mo kaming kakaiba. I have this word for us this morning. If we focus on the importance of God's presence in 2025, this year will become the greatest of our lives and the start of our greatest life. Ang taong ito magiging pinakadakila, pinakamatindi, pinakamakapangyarihan ng pamumuhay mo. Kapag ka nag-focus tayo, kapag ka tayo ay nagtuon ng ating panahon, ng ating panalangin, ng ating buhay sa presensya ng Panginoon. Ang presensya ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng kasiguruhan ng kanyang patnubay. Ang presensya ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng katunayan na ikaw ay kinaluluguran. Ang presensya ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng pagkakaiba. Nais ni Lord maging kakaiba ka. Kapag ka nangyari yan, magiging meaningful, powerful, significant ang iyong buhay. But without the presence of God, meaningless, powerless. I have this last question sa bawat isa. Just think about this. Are you living with the awareness of God's presence? Ikaw ba ngayon ay namumuhay na may kamalayan, kaalaman sa presensya ng Diyos? Again, without His presence, we are nothing. We will live a meaningless, powerless, insignificant life. Walang kabuluhan na buhay. And the day will come, we will face God. Pagharap natin sa Diyos, it will be the best moment. Kasi naranasan mo na siya sa mundong ito eh. Na-experience mo na siya. Tandaan natin, we are the extension of God. That's why we have this prayer, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done. On earth as it is in heaven. Kung paano sa langit, ganon din sa lupa. Tayo ba merong awareness nito?
Ang buhay ba natin nagre-reflect ng patnubay ng Diyos, ng biyaya ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos?